Our speaker for tonight is an OB-GYN, is a perinatology, functional medicine. Uy, ito secret Pag nakita niyo po ako ng pabata, dahil may session kami ni Doc Joey, aesthetic medicine din po siya. Yan. So, next week, mag-session kami ni Doc Joey. Gawin niya akong Diyosa. Wow! O sa mga gusto mag-avail ng pagiging Diyosa, ang floor. Okay, and everybody, pag nakita niyo pong 12 years old na lang itsura ko, ayan po siya. And of course, it's always resourcing companies and a regular guest and resource speaker of Salamat Doc ng ABS-CBN. Without further ado, let's welcome our very own Dr. Joey Sinsyoco. Magandang gabi po. Thank you for that generous introduction po, Ma'am Ana, Mentor Ana. Welcome po. Naririnig niyo po ba ako ng malinaw? Yes po, Doc. Yes po. Medyo may kalakulan natin. Kaya yung iba nating mga kaitera ay walang internet, sayang, no? Kaya pagtyagaan na natin na kahit na mahina internet, pinig po tayo. Kaya, ready na po ba kayo? Yes po, we're ready. Ayan, Yes po. So, nakikita niyo po ba yung screen? Yes po. Oh, very good. Ano po nakasulat? Ang ganda mo, Mentor Ana. Joke lang po. Tama. Diabetes. Ito ay tungkol sa diabetes mellitus. Kaya ay diabetes. Yan ang sabi nung sa Tagalog. Diabetes, no? Diabetes. Okay. Teka lang. Ayan. Para po magsimula tayo, gaano ba kahalaga itong diabetes mellitus, no? Ito po ay tinatawag nating global epidemic. Hindi po pandemic epidemic pa lang ito. Ibig sabihin sa bawat lugar ay mayroong maraming kaso. Ang total sa buong mundo ay 382 million people are afflicted with diabetes mellitus. So in the Philippines, 1 out of 14 are diagnosed with diabetes mellitus. No? So kung tayo ay 200 ngayon, no? Nasa mga around 14 ang may diabetes mellitus, no? Ang mga pre-diabetic o yung mga nanganganib na magkaroon ng diabetes later on, sa ating total na nasa Zoom, mga 28 are pre-diabetic. Wow. So wag yun lang tignan yung katabi nyo. Kayo yung sinasabi ko. Okay? Kayo yun. Ito po ay number 4 sa leading cause of death, no? Following stroke, ischemia, and cancer. Pangatlo yung cancer, no? Na-discuss natin yung last week. So ito ay pang-apat. Imagine niyo. Yung data as of January 2023, ang number of deaths out of 110 million Filipinos, no, are 6.4% or 23,174 cases namatay dahil sa diabetes. Nakita nyo, ang dami na mamatay, no? Para na tayo nagkaroon ng COVID cases dito. Every November 14, sineselebrate natin, no, World Diabetes Day. So, every November 14, nagsasama-sama lahat ng mga diabetics at sila ay nagsiselebrate at sila ay kumakain. kaya lalong tumaas ang diabetes. Sineselebrate nila yung November 14 World Diabetes Day. What a good reason, no, to eat more. Okay, siyempre sa ating mga previous discussion, lagi tayong may definition of terms because we want to understand, no? We don't want to be doctors tonight, but we want to understand the terms, no? Pwede nating maitanong sa atin ng mga kasamahan natin, okay? Okay, so what is diabetes mellitus? Diabetes mellitus is a chronic disease, no? It doesn't happen overnight. Ibig sabihin, matagal bago yan nag-develop, no? When you say diabetes, it means inadequate control of blood glucose, no? Ibig sabihin, more often than not, it is about an increase in the blood glucose level, no? Why does this thing happen? Because this is a lifestyle disease, no? I will tell you later on kung ano yung lifestyle disease, no? At marami itong reason, complex etiologies, and it is also secondary to abnormality of insulin. Mamaya sabihin okay? So there are two types, type 1 and type 2. Pag type 1, autoimmune disorder, more often than not, sila ay pinanganak na, no, na mayroong diabetes mellitus, no? And this is because of the destruction of the insulin. Yung pancreas na organ natin na nagpo-produce ng insulin cannot produce or are destroyed, no? Kaya hindi makapag-produce ng insulin, no? And then type 2 diabetes mellitus, ito yung common, no? This is a true lifestyle disease, no?
and there is inadequate control of blood glucose. When we say inadequate, mas laging mataas ang blood glucose. Kasi pwede rin namang mababa eh. But we don't call that diabetes, no? Yung pancreas, ano sa Tagalog yung pancreas? Alam niyo ba? Pancreas. Pancreas. Yan po ay Lapay. Yeah, tama, lapay, no? Hindi nakaka-produce ng tamang dami ng insulin. Okay? Yung mga cells natin galing sa muscle, sa fat, sa liver ay hindi pag-utos doon sa insulin na pumasok sa cell. And then yung cell, syempre, dahil walang insulin, hindi makatanggap ng tamang amount of glucose or sugar. Okay? There are ways to determine the blood glucose level. And number one is the use of glucometer. Very, very common to. Sino sa inyo ang gumagamit na nito? Taas ang kamay. Ayan. Marami ba sa atin ng diabetic? Opo. Ayun. So, ito ay glucometer ito, no? Very common, no? Piprick lang yung every morning dahil after fasting 8 to 10 hours and then lilitaw na yung number doon. Nakamute po kayo, Doc. Wala pong sound. Ako ba nag-mute? Opo. Okay na po? Okay, go ahead, Doc. Okay, so I'll go back to the slide. So, sabi ko is, the blood glucose is measured using the glucometer. Okay? So, marami na pong brand yan. Yan po ay ginagamit natin every morning or every after meals, no? To test our blood glucose. And it will show a number. Okay? So, fasting for 8 to 10 hours before breakfast, kukunin na natin. And that's how we monitor the blood glucose. Medyo masakit, no? Kasi prick ka ng prick sa daliri. Minsan manid na eh. Okay? Alright? Ang next one. Pero ngayon, dahil sa technology, meron ng needle-less, no, na mga blood glucose monitor. Yan ay parang patch lang. Tapos makikita mo sa phone mo yung blood glucose level, let's say in 5 days or in 1 week, para mapakita mo doon sa iyong endocrinologist or your favorite doctor, no, yung level ng blood glucose. That's how technology is, right? So how do we know? Based on the blood glucose level. Pagka normal, yung fasting is 8 to 10 hours. Okay? Ang normal sa kulay green is 80 to 100. Ngayon, kung kumain ka ng regular meal, after eating, dapat nasa 2 to 3 hours after eating, nasa 120 to 140. Ibig sabihin, na-utilize ng katawan mo yung glucose o yung pagkain na ginamit mo which turned into glucose. Ngayon, pag ikaw ay nag-200 at any time, ikaw ay ililabel na diabetic. Sorry to say, but kailangan tanggapin mo yung award na yon na ikaw ay diabetic. Okay? So, meron namang kabaliktaran ng hyperglycemia o mataas na sugar. Ito po ang tinatawag nating hypoglycemia. Hyper para sa mataas, hypo para sa mababang sugar. Alam nyo, you have to understand, mas mabuti pa yung hindi mo alam na mataas ang sugar mo at any time kasi walang masyadong problema. Pero, isang beses ka lang bagsakan ng sugar below 80, pwede kang mag-comatose. So, delikado rin po yun na masyadong mababa ang sugar. So, buti pa yung hindi mo alam na ikaw ay diabetic eh. Kaysa yung mawalan ka ng sugar sa katawan, pwede kang mag-comatose. Okay? So, hindi ko sinasabing uminom kayo ng Coke. Ang pancreas o lapay, dyan ang gagaling ang insulin. Bukod sa insulin, it also produces yung pancreatic juices that will help our stomach and our small intestine in the digestive process. Okay? Yung kulay orange, yun ang lapay or pancreas. Okay, ito yung insulin, no? Insulin ang tumutulong para ma-utilize natin ang glucose sa cell. Naalala niyo pa ba yung cell natin during the first lecture? Opo. Okay. Yan. Insulin ang para madali niyo maintindihan, no? Well, ito yung essential hormone, no? Turns food into energy and it also helps regulate the blood sugar level. So, ito yung illustration. The one on the right, the one on the left, ito yung cell. Yung yellow is the insulin. Okay? Parang ano lang yan, lock and key, no? Yung insulin na yellow, papasok dun sa kulay blue. Yung sugar na nasa labas ng cell, hindi yan makakapasok kasi sarado yung kulay green, yung channel ng glucose. Okay, pag pumasok yung insulin dun sa cell, ma-open yung channel ng glucose at makakapasok na yung cell. Naintindihan niyo po ba? Importante maintindihan niyo po yan because yan ang reason kung bakit hindi, kahit kain ka ng kain, hindi na u-utilize ng ating cell. Another good example is the lock and key, no? Yung insulin will serve as the key
no? Pinasok mo yung insulin as the key, papasok yung glucose sa loob ng cell. And may-utilize siya by the nucleus and by the mitochondria, yung powerhouse of the cell. Malinaw po ito? Ito yung isang take-home na illustration na dapat nyong matandaan. Ang insulin ay ginagamit na key para makapasok ang glucose sa cell. Okay? Kasi any deviation from this will result into high glucose level. Okay? So, meron naman tayong tinatawag, yung mga endocrinologists, ang tawag nila ay insulin resistance. No? Yung cell, sinabi ko nga, ay hindi nagre-respond sa insulin. Naalala nyo na. And then there is an increased insulin and blood sugar, no, there's an increased insulin and blood sugar level. Ano po yung causes ng insulin resistance? Number 1, kung ikaw ay mataba, obesity. Number 2, tingnan nyo yung mga tiyan nyo kung kayo ay may visceral fat. So, nakatingin kayo ngayon sa tiyan nyo. Ito pa isa. Kung ang mga lalaki ha, ay more than 40 inches ang waistline. Meron ba dito? More than 40? 39 lang. 39. Swerte. Yung babae naman ay more than 35. So, 34 lang. Okay. Yun ang mga causes ng insulin resistance. Harap kayo sa salamin mamaya. Okay. So, sino-sino ba yung merong risk, no, for diabetes? Yung mga pre-diabetic, yung sinabi ko na, ang blood sugar ay between 100 to 155 at nga, so karoon, no, ng chances of diabetes later on in life. Yung mga overweight, no, pagka masyadong mabigat, no? Yung mga 45 years old above, meron na ba dito may 45 years old? Wala naman, ano? Ang babata nyo pa eh. Di ba? Meron na po. Isa lang. 44. Meron na po. Tapos yung mga magulang have type 2 diabetes mellitus, namamana. Okay? Yung mga walang ginagawa, tamad, walang activity, walang exercise, hindi naglalakad, sedentary lifestyle. Okay? At saka yung nagbuntis, ay nagkaroon ng diabetes. Okay? So, you are prone to have diabetes later on. Okay? Ayan. Ganyan ang nangyayari, no? Nanonood lang ng TV, kumakain pa ng potato chips, sa gilid, may mga chocolate cookies, at nakahiga. Okay? Sarap buhay ang tawag. Okay? Ayan, ako. Itong pandemic, maraming tumaba. No? Kasi walang activity. Lahat ng pagkain dinideliver. Tama? Walang makalabas. So, halos lahat ay tumaba. Tumaba ako ng pandemic eh. Kasi hindi ka naman nag-exercise. Hindi ka naman kumakain ng tama. Yung mga nag-work from home, ganun din. No? It's not an excuse to have no activity at all. Okay, so ano activity nung ating picture? Wala. Laptop, no? Cellphone, pagkain. Okay? Paupo lang. So, punta na tayo sa, meron kayong questions? You can ask anytime, ha? Kung ano-ano yung symptoms of diabetes mellitus. Kung araw, merong 3 P's diabetes mellitus, no? Polyuria, polydipsia, polyphagia. Ang polyuria po ay ihi ng ihi, no? Lalo na sa gabi. Polydipsia, tulog ng tulog, laging inaantok. Polyphagia, kain ng kain. So, 3 yun, no? Polyuria, polydipsia, polyphagia. No? Parang yung sa gobyerno, 3 P's o 4 P's pala sa gobyerno. No? Pero actually, 4 P's yan eh. No? Paresthesia, yung nawawala ng pakiramdam yung balat. Okay? Pero ngayon, hindi na masyado iniintay yung 3 P's. So, any of the following, pwede ka na agad mag-suspect that you have diabetes mellitus or you are pre-diabetic. Number 1, lagi ka na uuhaw. Okay? Uhaw sa tubig, no? Hindi sa pag-ibig. Okay? So, frequent urination, ihi ng ihi, feeling very tired, laging pagod. Yung weight loss, although natutuwa yung iba, but merong significant weight loss na tingin lagi ng tao sa'yo haggard or may sakit ka ba na mayat ka bigla. Okay? Because the weight loss is also secondary to loss of muscle bulk. Yung mga dati yung muscle lumipis. Ayan. Okay. Itchiness around the genitals. No? Mamaya nyo na tignan. Itchiness around the genitals. Blurring of vision. Okay, nalalabo ang mata. Numbness, manhid ang mga kamay. Unang-una, number 1, no? Yung mga daliri natin. O, nawawala ng pakiramdam. Dito medyo delikado to kasi nawawala ng pakiramdam, no? Lalo na sa paa. Okay? So, any of this, pwede na kayo magsuspecha na ikaw ay diabetes. Okay? So, bakit ba nagkakaroon ng problema ang mga diabetes?
Ang number one factor ay hindi na cholesterol, yung may mga high blood, yung may mga metabolic syndrome ang tinatawag. Ito po ay dahil sa inflammation because of the increase in dietary sugar. May question po? Wala. Okay. Wala, Dok. Yung pong low-grade inflammation, pamamaga, no? Ito po ay pamamaga ng katawan, pamamaga ng ugat natin. Tapos ito ay autoimmune. Ibig sabihin yung sarili mong katawan ay sinisira ng iyong immune system. At nagkakaroon ng neuroinflammation. Pag neuro po kasi nerve, namamaga yung nerve. Kaya nagkakaroon ng pamamanhid. Lalo na yung sa bandang paa. Hindi nakakaramdam. Okay? So, pag sinabi naman na chronic inflammation, ang pamamaga ay nangyayari sa matagal na panahon. Nagkakaroon ng damage to our DNA, nagkakaroon ng damage to our cells, to our tissues and organs. Mamaya, sabihin ko kung anong mga organs yung involved, no, sa diabetes. Okay, unahin natin muna yung diabetes at yung mga ugat, no? Ang ugat, hindi lang siya parang ugat ng ng puno. Una malalaki, paliit ng paliit, no? Kasi yung ugat na malaki, meron din siyang blood supply, no, na ugat din. Dapat maintindihan niyo 'yon, no? So, ang nangyayari pag nagkaroon ng diabetes, yung elasticity ng blood vessel, no, ay humihina, hindi siya nagiging elastic, hindi siya nababanat. ang ugat ay may muscle. So, lagi siya nakakontract. Okay, so lumiliit yung butas. Okay? So, pag lumiit ang butas, lumiliit ang blood supply, lumiliit ang oxygen supply. Lumiliit din kumukonti din ang nutrient supply. No? So, yung wall po niya, yung lining po niya ay nasitira, nadadamage. Ito yung pinaka-importante sa lahat ng mga organs or structures na involved sa diabetes. Kasi halos lahat sa buong katawan natin, ang pinaka-importante ay yung ugat, lalo na yung ugat na maliliit. Okay, dito sa picture, nakita nyo yung nagsasalubong yung red at blue na ugat. Yung pong maliliit na yon ang nasisira. Pag naapektuhan yung maliliit na ugat na yan, nasisira yung malalaking ugat. Okay, so yan po ang tinatawag nating problem with the blood vessels. Siyempre, pag naintindihan nyo yan, maintindihan nyo kung bakit naiapektuhan yung ibang organs. Okay po ba? So, pag lumiit yan, halimbawa, merong blood supply ang heart. No? Ang heart po, ang tawag dyan sa supply niyan ay coronaries. So, pag yan ay naapektuhan, namaga yung loob ng lining ng ugat, humihina po yung blood supply at humihina din yung supply ng dugo sa ating heart. Kaya nagkakaroon ng heart disease. Okay? At pag lumiit po yung butas, sinabi natin dati, lumalakas ang pressure. Kaya nagkakaroon ng hypertension. Okay po ba, Topar? Opo. Okay. So, ganito ng blood vessel, no? Okay, malaki yan, okay, maliit yan. Doon sa taas, normal lang, sunod-sunod yung mga blood vessel, ay mga blood, no? Sunod lang sila, masaya. Kita yung mga dugo. Pero, pag ang gut, nagkaroon ng bara, no? Ayan, nagkukumpul-kumpul na sila hanggang sa magdikit-dikit at bumara na. Humihina yung supply ng oxygen, yung supply ng nutrients, at kaya nagkakaroon ng high blood. Ito yung sa kaliwa ay normal, butas ng ugat. Dito naman sa kanan ay lumiit yung butas dahil nagkakaroon ng inflammation. Dahil sa akin ng sugar na nasa loob ng ugat kasama ng dugo. Okay? Importante po yan. So, pag ganyan ang intindi natin, maiintindihan natin kung bakit natitira yung nerve. Ang nerve po ay meron din kanyang blood supply sa sarili. So, if the blood supply to the nerve ay natira, namaga, maiintindihan nyo kung bakit nagkakaroon ng nerve problem. So, yung tinatawag nating diabetic neuropathy. Okay? Because the blood supply to the nerve, no, is compromised. Humihina po, nasisira po yung blood vessel that supplies the nerves. Yung nerve po, magmula sa ulo hanggang sa kaduluduluhan tip ng ating toes, no, nerve po ay involved. So, you can imagine bakit nagkakaroon ng pamamanhid sa ating kamay at bakit pagdating sa bandang paa, mahina na yung pakiramdam. Minsan nakatuntong na pala ng paa ko, hindi pa alam. Okay? So, yun ang isa sa problem with the diabetic neuropathy. Okay, ngayon, let's go to the kidney. Bakit nagkakaroon ng problem sa kidney? Again, yung blood supply sa kidneys ay nako-compromise. Okay? Humihina po yung flow sa kidney. Nasisira po yung mga cells ng kidneys. Nasisira din po yung filtering mechanism ng kidneys. Kaya later on, hindi na siya maka-filter ng dugo, no? Yung mga ibang elements sa kailangan ng katawan, no, nagli-leak out na, hindi na bumabalik sa katawan. Kaya anong nangyayari? Anong ending nito? Dinadialysis.
Okay? Kasi hindi na makapilter, hindi na makalinis ng dugo ng maayos ang kidneys. Okay? Kasi may sarili din siyang blood supply. Ang isa pa rito problem is nagkakaroon ng problema yung mga cells ng kidneys. Okay, yung kanyang filtering mechanism ay hindi na nagpa-function ng maayos. Ang ganda kasi ng pagkakagawa ng kidneys natin no? Tingnan nyo, yung blood na marumi pupunta sa kidney. Ipipilter ng kidney, no? Tapos yung mga waste pupunta sa ihi. Tapos yung ihi ilalabas natin. Ganun kasimple. Pero yung malinis na dugo babalik sa ating katawan. Okay? Ang nangyayari sa diabetes, sa sobrang dami ng blood sugar, hindi na maiayos ng kidney yung level. Kaya instead na babalik sa dugo, yung ibang sugar ay lumalabas sa kidneys, no? Sa ihi. Kaya magaling yung mga langgam Pag umihi ka, pag nilanggam, 'di ba? Sabi, "Oy, diabetic ka, may langgam yung ihi mo." No? Totoo 'yon because lumalabas yung sugar doon sa ihi. Ibig sabihin, hindi na kaya ng katawan mo na mag-control ng sugar. Sobra-sobra na tumatapon na yung sugar sa ihi. Okay? And that is a dangerous sign dahil pwedeng masira yung kidneys mo because of the elevated blood sugar as a result of inflammation ng ugat sa kidney. Malino po? Opo. Okay, ngayon, bakit ka naman nagkakaroon ng infection sa ihi o kaya UTI? Okay? Ang sabi nga natin, yung ihi mo maraming sugar. Okay? So, yung bang ating puwerta, tapos yung sa lalaki ay hindi naman yan malinis. So gustong-gusto ng bakterya yung ihi na maraming sugar. Kaya nagkakaroon ka ng UTI. Okay? Bukod pa doon, sa babae naman, dahil yan ay magkalapit lang yung butas ng puwerta at butas ng ihi, nagkakaroon ng pangangati, nagkakaroon ng fungal infection. Kaya yung mga diabetic na babae, madalas ay nagkakaroon ng UTI, madalas ay makati ang genitals o puwerta, no? Madalas nagkakaroon ng infection. Okay? Because of the sugar in the urine. Okay? Malinaw po? O ngayon, punta tayo sa mata. Sino dito ang may diabetic cataract? O diabetic retinopathy, yung tawag nila. Malabo na ang paningin dahil sa diabetes. No? This is very common. No? Ngayon, kung naintindihan nyo yung theory natin doon sa blood supply, maiintindihan nyo bakit lumalabo ang mata. So, tingnan nyo itong drawing na to. Merong blood supply. Ito po yung mata, no? Naka-side view. Yung sa harapan yung lente, sa likod yung optic nerve, no, yung supply. Tapos makikita niyo sa loob, may maliliit na blood vessel, red and blue. So yung mga red and blue na yan, ang naaapektuhan ng diabetes, nasisira yung lining ng ugat, kaya hindi maganda ang blood supply sa mata or sa retina. Ang tawag po dyan ay diabetic retinopathy. Nagkakaroon din ng diabetic cataract, no, yung lente tumitigas. Dahil po sa presence of sugar, nagkakaroon din ng inflammation again, no, kaya nasisira, lumalabo ang mata. Okay? Ayan, yan yung ugat, no? Ngayon, kung ganito itsura nung inyong retina, nung inyong mata, ito po yung normal. Yung nakikita nyo po na parang araw, no, doon po nanggagaling yung mga nerve at arteries natin. Dapat ganyan kalinaw, no, para masabi mo na normal ang iyong mata. Pero pag ikaw ay diabetic, ganyan ang itsura, parang buwan, no, na maraming crater, no? Ibig sabihin kumalat na, nasira na ang iyong retina. Yung mga ganitong itsura ng nerve ng retina ay malabo na ang paningin. Okay? So, nalalaman din yan. Ganun nagpa-examine ka ng mata, hindi mo naman alam na diabetic ka. Pag tingin ng mga doktor, naku, bakit ganito ang iyong retina? Baka ikaw ay diabetic. So, yun. Nagkakaroon ng chance na ma-examine yung blood sugar. Okay. Ngayon, dito na tayo sa pinaka-nakakatakot. No? Yung paa na laging pinuputol, no? Sa mga diabetic. So, una, hindi naman agad yan bulok Una, nagkakaroon muna ng pain, no? Dahil sa inflammation, or there is tingling or burning sensation. And more common is the loss of sense of touch, no? They also have a change in the shape, minsan namamanas. Tapos yung loss of hair sa paa, sa binti, no? Kasi konti na yung blood supply So hindi na tumutubo yung hair sa paa, sa binti. Nagka-crack ang skin, no? Parang yung sa mga magsasaka, no? Lagi nakapaa. Change in color from pinkish, nagiging brownish, nagiging black. Okay? And then yung nails are yellow. This is because of the fungal infection, fungus, no? At nagkakaroon na ng mga blisters, ng ulcer na hindi alam ng diabetic person. Okay. So ayan, namamanat. Sino sa inyo? Tingnan niyo mga paa nyo, baka ganyan. Sino may ganyan? Bibigyan ko ng jacket. O ayan, may ganyan din, Nagkakaroon na ng mga sores, no? Tingnan niyo yung kulay kuko, kulay yellow, no? Nagkakaroon ng fungal infection.
no? Baka may kumakain, sorry ha. Ito ang progression, no, ng pagkakaroon ng gangrene, no, yung tinatawag nating nabubulok yung paa from left to right, no, normal, nagkaroon ng blister, lumaki, nagkaroon ng ulcer, nangitim yung paa. Okay, ano sasabihin ng doktor? Putulin na natin 'yan. No, napakasakit para mabalitaan ka na putulin na, no, ang iyong paa. Okay? So, ganyan ang nangyayari. So dapat matakot kayo. So, ang death secondary to diabetes is caused by number 1, MI, myocardial infarction o pag-atake sa puso. Ito ay silent killer. No? Wala man lang ikaw bibigyan ng warning, no? Unti-unti ka, killing me softly, sabi nga sa kanta, no? And another reason for the death is the kidney failure. Okay? So, yan ang medyo nakakatakot. Tumataas na yung incidence ng diabetes because of our lifestyle. Tumataas din ang death, no? Cases of death secondary to diabetes mellitus. Okay. Siyempre, pag alam na natin yung sakit, we should know kung ano-ano yung mga treatment modalities. What are the treatment used, no? Mostly, very common are the drugs, no? And the drugs are classified into, yung iba ay nagtitrigger ng pag-release ng insulin galing sa pancreas or lapay. Yung iba naman ay para hindi dumami yung glucose, sasabihin, liver, wag ka muna mag-produce ng maraming glucose. Okay, next is, bibigyan ng gamot para sabihin na, yung cell, tanggapin nyo naman tong insulin. Okay, and then yung iba naman, wag nyo munang i-break down yung kinain yung sugar. Okay, yung ibang gamot will limit the kidney's ability na ibalik yung sugar sa katawan. So instead, anong nangyayari? The sugar, no, yung glucose, lumalabas sa ihi. Merong gamot na ganon. Okay? And then, yung iba naglo-lower ng cholesterol kasi may relationship between elevated blood glucose and elevated cholesterol. Okay? And then, yung iba naman gamot na classification ay pinapabagal yung digestion ng pagkain natin. Halimbawa, galing sa bituka, pinapabagal niya yung digestion para hindi agad-agad mag-produce ng glucose. Malinaw po? Hello? Gising pa kayo? Yes po, Doc. Yes po. Yeah, yan ang mga... Yes po. Thank you. Yes po. Thank you. Kasi yung mga diabetic, tulog ng tulog, kain ng kain, no? Yan. Ihi ng ihi. Ito yung mga itsura ng mga gamot na ginagamit sa diabetes. And siyempre, yung sino sa inyo nag-i-insulin, taas ang kamay, ibigyan ko ng jacket. Ayan, no? Ang insulin, ayan, medyo araw-araw yan, masakit. Iba-ibang klase ng insulin, no? Ngayon, I have to give you a warning, no? Kasi marami ko naririnig, no? Ang sabi, naku, nag-i-insulin na. Ang akala nila, pag nag-i-insulin na, last stage na, no? Ng diabetes. Hindi po totoo yun. Ginagamit ko yung insulin to have a better control of your blood sugar. Minsan insulin lang, minsan insulin plus oral medication. Pero alisin nyo po sa isip nyo, lalo na yung mga marites, kasi naku, nag-i-insulin na, mamamatay na yan. Ganun. Ha? Hindi totoo yan, ha? Sabihin nyo to sa mga marites. Okay. At ang isa na pinaka-ayaw natin ay ang dialysis, no? Bakit ba dinadialysis? Because nasira na yung filtering mechanism ng kidneys. Okay? Hindi na maka-maintain ng fluid balance, ng tamang sugar sa katawan, good control of blood sugar, namamanas na siya, no? So bakit dinadialysis? Yung dialyzer, yung dialysis machine is mimics the kidney. So siya ay external kidney, artificial kidney, no? So ilalabas yung dugo galing sa katawan, papadaanin dun sa dialysis machine, ibabalik sa ating katawan na malinis na. Ganun lang siya kasimple. That's the principle. Okay, but the problem is, it is 3 to 5 hours per session. It is done 3 times a week. Can you imagine? Napaka-debilitating, no, ng pasyente na diabetic na dinadialysis. Okay? So masakit, no? Ngayon, isa pang ano din ng mga marites, ako dinadialysis na, mamamatay na. Hindi totoo 'yon. Maraming dinadialysis na we win out sa dialysis machine. Okay? So parang insulin, dialysis, hindi yan katapusan na ng buhay. Okay? So ayan ang itsura ng dialysis machine. Si Lolo nag-iisip na kung ano yung papanoorin niya sa Netflix kasi 3 to 5 hours no? Ayan si Kuya. Yung profile ni Kuya mataba Pagtingin mo pa lang alam mo na diabetic. No? Yan ang profile ng mga diabetics, no? Okay. Para naman magkaroon tayo ng mga economics, no, of diabetes mellitus. Ito yung mga gastusin, no? Kumuha ko ng mga ilang samples sa ibang institution.
yung mga ang tawag, yung mga business minded maiisip to compared to our device, no? May isip nyo to kung bakit kailangan nila yung ating device later on, no? I will tell you. So sa laboratory, on the average 1,600 pesos. Yung doctor's fee depende pa sa klase ng doktor. Kung may doktor na ang tawag doon, kalembang 1,000 pesos, yung iba 1,500, yung iba 2,000. Ordinary hospital stay is 2,500 per night. Yung iyong mga glucometer, yung slips, yung mga syringes, about 4,200. So magkano na yun, ha? Yung mga medication mo, nasa 30,000 yung insulin a month. Grabe. 30,000, no? So yung metformin 1,500 yung 100 tablets. Yung mga pampalabas ng glucose sa urine nasa 1,800. So ito pa ang masakit. Yung cost of dialysis is 54,000. Okay? Per month, no? 720 na lang, isang premium na. Wow. Tama ba? Tama ba yung competition? Papasok ng doc. Kasi 54,720, abunuhan na natin yung 720, meron ka ng premium. Ang problema dyan, biro mo, magpapa-dialysis ka, 4,500 per session, times 3 times a week, times 4 in a month, 4 weeks in a month. Okay? Hindi yan dito sa atin lang, ha? Tingnan mo sa US, ang tindi, no? The cost of treating diabetes is $16,750 US dollars. Di ba? Magkano yan? 7 figures na yan, Mentor Ana, di ba? 7 figures. Grabe. Road to 7 figures. Kaya lang sa diabetes, hindi sa so anong gusto niyo? Road to 7 figures sa pride o road to 7 figures sa diabetes? Hindi kayo. So kain pa more, ha? Kain pa more. Okay. Ito, tinignan ko to sa PhilHealth, no? Sa PhilHealth, ito yung kaya mura kasi second hand yung dialysis machine. Yung mga filter, second hand. So kaya siya mura, 3,600. Okay? Tapos, pag kami PhilHealth, 1,000 lang, no? Pero hindi ako magpapaano kasi second hand na yung filter Baka kung anong mangyari sa akin. No? Wala pang bayad doon yung doktor, no? Hindi 350,000 yan, 35,000 lang yun. Sumobra zero. Okay? So ganyan katindi, no? Okay, so ang gagawin natin, let us act now. No? Wow. Atin na natin to, let's act now. Huwag na tayong magpatalo sa diabetes. Pwede ba? Together, we can stop diabetes. Wow. Yes. Grabe. Ang tanong, how? Di ba? Okay, eto po, meron akong good news sa inyo. Terahertz and diabetes mellitus. I-discuss ko sa inyo. Yeah. Okay, ang tanong, can terahertz help patients with diabetes mellitus? 1. Can terahertz lower blood sugar level? Can terahertz help patients undergoing dialysis? Can terahertz prevent diabetes mellitus? Can terahertz reverse diabetes mellitus? Can terahertz improve the quality of life of diabetics? Ang gandang tanong, di ba? Masarap sagutin. No? Tama po ba? Ngayon, there is one technology, no, na dumating sa ating panahon, and it's called terahertz. One of the top 10 the advanced technology to change the world, and it's called terahertz. In private, it's called iTeraCare. Okay? Why? Because of the resonance that it creates, no, that is compatible with the human cell. No? Kaya ito ay hindi harmful, non-ionizing, non-thermal. Hindi nasisira ang cells. Okay? And it focuses on our meridian points, no, ng ating katawan to address several problems with our body. Considering na ang diabetes mellitus destroys all the blood vessels ng ating katawan, halos lahat ng organs are involved. Okay? And sabi ko nga, the root cause, no, of most diseases, including diabetes mellitus, is inflammation. Inflammation ng blood vessel, leading to inflammation ng kidney, ng mata, ng paa, ng retina, and all other organs that are involved. No? Inflammation. So basta may inflammation, kaya natin i-address yan. Okay. Now, lagi ko sinasabi in any discussion that it is important for you to understand the drinking of terahertz water. Okay? The terahertz water has the same vibration as our cells also. Bakit natin kailangan uminom ng terahertz water? Simply because yung terahertz water enters our cell, no, effectively and efficiently para magkaroon ng tamang communication ang ating mga cells. Okay?
in a patient who is diabetic, ang cells po niyan ay dehydrated. So, paano siyang makakapasok kung hindi mo i-terahertz yung water? Okay? Ngayon, kahit uminom ka ng uminom ng tubig, kung hindi siya naka-terahertz water, hindi siya papasok sa cell. Okay? So, ang nangyayari, yung water hindi napupunta sa cell, napupunta sa labas. Kaya nakakakita ka ng mga edema o manas. Okay? So, ganito yan, no? Before terahertz, para ka nakikita ng mga tao nag-aabang ng mga sasakyan sa kalye. Gulo-gulo sila, no? Nag-aagawan. Ganyan ang water molecules, no? Before terahertz. Okay? Nag-aagawan. Pero after terahertz, ayan, nakapila na yung mga molecules. And efficiently, sigurado lahat makakasakay ng bus, ng jeep, walang maiiwan. Pag sinabi ng barker na, hop, tama na, 10 lang to o 20 lang to, they will stop. And they are assured na sa susunod na bus or jeep, makakasakay din sila. Okay? Ganyan po yung nangyayari sa terahertz water. Okay? Lahat ng cell are hydrated well. No? Kaya yung communication ng cell sa bawat isa, especially the nerve cells, no, are efficient, no? Nagkakaroon ng tamang resonance ang bawat cell sa ating katawan. Okay. So ito po yung nasa kaliwa natin, nakalinya, no, yung mga water molecule. Dito naman sa kanan, kung nakita nyo before the terahertz water na yung blood ay dikit-dikit, no? After terahertz water, naghihiwa-hiwalay sila. Meaning, kapag hiwa-hiwalay na sila, efficient ang pagkuha ng blood ng oxygen, pagkuha ng blood ng nutrients, no? Papunta sa ating organs, sa ating blood vessel, no? Everything that supplies the body. Okay? Okay, so ano ba yung pwede nating gamitin? We can only use the glass, no? Because yung plastic pwedeng mainitan, malusaw, and can affect the water that we are drinking. Ang metal hindi rin pwede because it will only absorb, no, the terahertz that we are bringing, and iinit lang yon. It will not be efficient. We only recommend 120 seconds or 2 minutes, no? No more than 2 minutes kasi it will not do other benefits, no? 2 minutes lang. Sa isang glass, I'm talking about 1 glass. Kung yan ay 5 liters, no? It will take probably about 5 minutes. Okay? And your terahertz water will only be good for 24 hours. So hindi kayo pwedeng mag-terahertz ng isang banga and iinumin mo yan for 1 week, no? Hindi po. It's only good for 24 hours. Okay? So hindi kayo pwedeng mag-terahertz ng maraming tubig at mag-advertise kayo na terahertz water for sale. We deliver. No? Hindi pwede yan. Yung mga business-minded, hindi pwede, ha? Okay. So, ayan, 120 seconds. Okay, ano bang ginagawa niya aside from that? It will increase, in relation to diabetes mellitus, it will increase the cellular activity. It will boost the energy. Remember, yung cells ng diabetics are dehydrated. Kulang sa energy ang mitochondria kasi hindi makapasok yung sugar sa cell kung walang insulin. Tama po ba? Right. So, dapat tama yung pagpasok ng insulin para makapasok ang sugar. Remember, ang insulin ang susi para makapasok yung sugar. Okay? So, it will also, the terahertz water will also improve blood viscosity, it will improve digestion, and it stabilizes sugar. Okay? Ngayon, ito lagi na natin sinasabi, immune system. Sa terahertz, while it can penetrate our body 20 to 30 cm, ang tinatarget po niya ay ang ating bone marrow. Nandun po yung ating mga stem cell. Okay? So, pag blow mo, ma-activate ang stem cell, and it's the stem cell that helps improve everything in our system. Kahit na anong sakit. Okay? Basta kaya ng stem cell, I'm sure there will be a positive effect. Okay, so eto na. Dahil stimulate na natin ang stem cell, okay, what is the role of stem cell, no? The stem cells, no, will help produce the insulin-producing beta cells of the pancreas. Yung kasing pancreas, beta cells ang tawag doon sa mga cells niya, no? And yun ay used to overcome the condition of hyperglycemia or elevated sugar. So yan ang function ng stem cell in diabetes, which we stimulated pag terahertz natin ng bone marrow sa spine. Malinaw po? Okay? Okay. Ito ngayon, merong pag-aaral, no? PubMed ulit ito, no? Which is very, very legal, no? At very popular, no? In studies, no? Stem cell therapy appears to be very promising for the treatment of DPN. DPN is diabetic polyneuropathy. Ito ay problema sa nerve sa iba't ibang area ng ating katawan, kaya polyneuropathy, no? At ang stem cell ay tumutulong. Yun nga yung ini-stimulate natin, stem cell, eh. So, meron bang tulong
ang Iteracare sa diabetes? Yung question natin kanina, meron, di ba? Oh, bone marrow ulit, no? Ito pag-aaral ulit. 9 out of 11 patients achieve 50% reduction, no, in insulin requirement. Okay? Tsaka yung HbA1c, sorry, yung HbA1c po, yun po isa sa blood, laboratory na tinitignan pag-monitor kung maganda ang control ng sugar natin, HbA1c. Dapat po ito ay below 7. Yung mga nagpapatingin na dyan, alam niyo yung HbA1c. No? So, hindi mo yan madadaya eh. Pwede mo dayain yung fasting blood glucose, pero hindi mo madadaya ang HbA1c. Halimbawa, kasi natatakot kang ma-insulin, no? Dahil kay Marites, sabihin mo, fasting blood glucose ako bukas, hindi ako kakain buong araw. No? Lilitaw doon siyempre, kinabukasan pag nag-fasting blood glucose, lilitaw normal. Sabihin ng doktor, ang ganda ng blood sugar mo Patingin ko nga ng HbA1c mo. Naku, ang taas. So, ibig sabihin, ikaw ay nandaya sa iyong fasting. Hindi mo madadaya ang HbA1c. Okay? Okay, ito nga, yung sa nerve, no? Sinabi natin na naapektuhan ng nerve, no? Can stem cell repair nerve damage from diabetes? Yes, the answer is yes. Okay? Ito na, no? Yung Iteracare. It's a revolutionary physiotherapy device, no? Ito yung classic, no? Yung pinaka-common. Alright? Medyo maingay, pero it works, no? Ito yung premium, sturdy ang kanyang design, no? Almost the same wattage as the classic, pero tahimik. Right? And of course, yung sana all ng lahat ay ang Pro, no? Na maganda, na mayroon ding cold setting para sa mga baby and mga bata, and also para sa mga ating mga eyes, no? Yan. Okay, sabi ho ni Dr. Sinchoko, health is the best investment. Tama ba? Okay? Right. Okay. Alam niyo, nag-ikot ako sa mall, nakita ko to. Itong electric pan na walang blade. No? O, tinignan ko yung presyo. Grabe. Magkano siya? 65,000. No? Dahil wala lang siyang blade, bibilin mo na. Okay? Pero may hangin din. 65,000. Wow. May sukli ka pa kung bumili ka ng premium. Tama ba? Grabe. Bakit ka natuwa? Kasi wala siyang blade. Okay? So, makakagamot ba to? Hindi. Dahil kung mainit, okay lang, di ba? Ito, yung kanilang tawag niya dito. Nakalimutan ko tuloy. Ito ay nasa mga 60 plus din, no? Vacuum cleaner, ayun, biglang magpapap sa akin vacuum cleaner na napakaganda, no? Pero kung ikaw ay gagamit ito, natuwa ka dahil malakas yung motor. Okay, pero ang cost niya ay mahal, pero binili mo, no? Dahil natuwa ka lang sa motor niya. Ito yung hair para sa hair styling, no? 39,000. Okay? Natuwa ka kasi yung brand maganda eh. No? Ang bagong Samsung ay 99,000. No? Natuwa ka kasi bago. Pero alam ba ang radiation ng telepono? Can it help you? Can it heal you? Bakit ka na bumili? Ganon din ang iPhone. 119,000 ang bagong iPhone. Okay? Nagkakagulo ang mga tao. Halimbawa, may bagong version ng iPhone. Nagkakagulo yung mga tao. No? Uy, pila na tayo kasi may bagong version ng iPhone. I wish, no, someday, ang mga tao magkakagulo kasi may bagong version ng Iteracare. Yun. Version 2.0 o kaya Iteracare Pro Plus. Wow. Ganyan. O kaya Iteracare na wireless. Kaya pila sa mall ay ang haba. Nag-uunahan ng mga tao. Di ba maganda yun? Kesa pipila ka doon sa item na radiation ang idudulot sa'yo. Right. No? Of course, that's the lifestyle. But how I wish, no? Ang mga tao ay ipipila dahil may bagong version na lalabas ng Iteracare Pro Plus or Classic 2.1. Mga gano'n, no? Ang ganda. Okay? So, ang aking ending, bago ko i-ending ito, tinanong natin kanina, can Iteracare improve the quality of life of diabetics? Ano pong sagot? Yes. 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 So, Yes. Yes. can Iteracare reverse diabetes? Yes. Yes. So, can Iteracare helps lower the blood sugar? Yes. Iteracare reverse diabetes mellitus? Yes. Can Iteracare prevent the onset of diabetes mellitus? Yes. Maliwanag.
Maliwanag pa sa malaking yes. So I leave you with this saying from Dr. Sinshoko, MD, no? Matandang doktor, MD. An iteracare a day keeps the doctor away. Maraming salamat po sa inyong attention. Thank you very much. Wow, that's amazing. Galing. Grabe. Oh my God, it's so satisfying and fulfilling. We learned so much again about diabetes tonight.